Ay, Nesmac. Ay. Rolling na ba? Teka lang. Madali ko eh. Teka lang. Season lang ako. Ngayon lang ulit gagamit ng wok, oh. Isa sa pinakamatagal lang nare-request sa channel na to ay... Wagyu! Ito na talaga ang Wagyu! Yes! Ang pinaka nire-request sa channel na to. Vacation sa Japan! Ang hirap talaga umangat sa buhay pag nakapaligid sa'yo, mga ganid eh. Mahirap eh. Pero ang pinaka nire-request sa channel na to ay 100 pesos ulam, pare. Matagal na to. At noon ko pa sinasabi na sinabi ko na to doon sa 1,000 peso Noche Buena natin. Na sana noon ko pa ginawa. Kasi ngayon, napakamahal ng bilihin. Para i-update tayo sa presyo ng bilihin, meron po tayong representative dito. Pasok doon! Sir. Pasok, sir! Sir, sir, ano to? Hinira mo, pumayat ka. Ito mo yung baba. Syempre, pre, mamamalengke. Napuputikan yung slack. Yung bota ko doon. At saka, ang tanong ko lang, bakit ka, para di ka makilala, no? Oh, dito ka. Oh, Maraming nalalaman. Huwag mo purahin yung alaala ko, pre. Huwag mo purahin yung alaala ko. Mr. Palengke kasi, si Amity, ang namamalengke sa amin dito, di ba? So, siya ang kinukonsulta namin. Pagdating sa presyo. Hindi bulag yan, pre. Hindi bulag. Kita mo umuwi. Hindi bulag yan. So, sabi ko sa kanya, Amity, posible pa ba tayong gumawa ng 100 pesos na ulam? Ang sabi niya, medyo mahirap. Sige, ano yung sinabi mo? Posible. Medyo mahirap pero posible kasi sa taas na ng bilihin ngayon, di ba? Sige na, yun na yung picture mo. Ano gagawin? Siya mag-update naman. Oo, siya ang mag-update ng So, presyo. pagbali ang presyo, siya ang sisihin nyo. Oo, siya sisihin nyo. Pero ito. Alam namin na sa bawat palengke ay iba't iba talaga ang presyo. Kaya etong kinuha namin ay actual na presyo dito sa malapit sa palengke sa amin. Ngayon, kung ito ay mahal, di ba ganda, mas makakatipid sila. Di ba? Kung mahal yung benta dito sa amin. Ngayon, kung ito ay medyo mura, which I doubt kasi talagang nagulat ako sa presyo ng bilihin. Paano? Talaga, 30 pesos? Nagulat ako doon. Nasilaw talaga ako sa presyo. May nagsabi sa amin na dapat daw kunin yung presyo doon sa... May dinidictate na presyo eh. Oo, may dinidictate na presyo. Kailangan doon tayo sa actual, pre. Oo, iba-iba sa actual. Kailangan doon tayo sa actual talaga magbabase. At aaminin ko, sa lahat ng taon nandito, nahirapan talaga ako. Diba? So ngayon, 3 ulam ang gagawin natin. At sa bawat ulam na yun, makakain ng 4 to 5 siguro ko. 100 pesos na ulam sa 4 na tao, that's 25 pesos per tao. Ang tanong ko sa'yo, Alvin, may mabibili pa ba 25 pesos na ulam ngayon sa karinderya? Magkano yung minimum na ulam ngayon, yung gulay halimbawa? Ang gulay, mga 30 na, 40 na gulay ngayon. 50 na, oo, yan. So ngayon, alam naman natin na may advantage sa pagluluto sa bahay, mas mura siya paminsan-minsan, pero kailangan at a certain amount. Ganito yan eh. Kapag mag-isa ka sa bahay at magluluto ka para sa sarili mo, mahal yun. Mahal yun kasi ikaw lang kakain eh. 1, 2, 3, siguro 2. Maaring siguro order na lang kayo, bili na lang kayo ng mga lutong ulam. Pero kapag 3 pataas, dyan na nagkakaroon ng savings eh. Di ba? Kasi hindi ka naman magkakain lang ng sigurong 1 kutsarang baboy. Alam mo yun, di ba? Medyo marami na talaga. So kaya 4 yung bilang ng portioning namin. And 4 to 5 siguro. Oo. At saka tingin namin yun yung karaniwang amount ng tao sa bahay. Pamilya, di ba? Siyempre, baka mamaya, 8 kayo. Siyempre, lagyan naman natin ng ano yan. Average lang, oo. So ngayon, ang una nating lulutuin, nga pala, dito sa lahat ng lulutuin natin, hindi ito ginisang repolyo lang halimbawa. O kaya, decent itong ulam na to. Lahat to may protina. Diba? Lahat to mapapasaya kayo, diba? At ang unang-una nating lulutuin ay sipo egg. Siyempre modified para pumasok sa budget natin. At simulan na natin yan. Isa sa mga susi sa pagpapakain ng marami, dapat may sabaw o may sarsa. Alam natin yan. Kasi tayo, hindi naman tayo kakain ng walang kanin bilang Pilipino. Diba? So lahat ng lulutuin natin, may sarsa, tsaka may sabaw. 3 lang naman to. And pwede nyo na actually gawing pattern to. Mga recipes na ibibigay ko. Ngayon,
sipo egg. Yang sipo egg, kundi ako nagkakamali, hindi kasi ako lumaki sa lugar kung saan nag-originate yung pagkain yan eh. Pero if I'm not mistaken, ang protina lang talaga niya ay itlog. Yung iba nakikita ko, pag nilagyan mo ng baboy, parang naging pastel na siya. Sipo. Medyo hindi ko in-expect yun, ha? Hindi ko in-expect yun. At gagawa nga tayo ng medyo modified version. Wala nang authentic dito, pare. Kasi ang main priority natin dito ay Tipid. budget. Ang haba pa na sinabi mo, budget lang eh. So, simulan na natin yan, pare. Meron tayo dito sibuyas na kalahati. Nga pala, no, bago tayo magsimula dito, meron tayo ditong mga bagay na gagamitin na wala sa costing, pero within reason. It is reasonable to think na ang bahay nyo ay merong mantika. It is reasonable to think na ang bahay nyo ay merong asin. Or patis, for that matter. Diba? Also, it is reasonable to think na willing kayong gumamit ng kalahating sibuyas. Ginagawa rin namin yan, pre. Bakit walang tumutubong halaman dyan? Pwede pa yan. Pre, mas masarap nga yung mag may tumubong halaman eh. Pero, it is not reasonable to think nagagamit kayo ng kalahating patatas. Kasi ang patatas kapag hinati mo sa gitna ay nangingitim na yan. Hindi na agad ginagamit yan, di ba? So, palaging practical yung gagawin natin dito. So ngayon, Mr. Palengke, can you come over here? Yung notes mo. Meron tayo ditong pugo. Yan, itlog pugo na pinakuluan na namin. Mr. Palengke, magkano lumalabas ang isang pugo? Ang isang piraso, 2.25. 2.25 pesos per piece at isang meron pugo. tayong 10 piraso dito. So that's 25 pesos. 22.5 pesos. Jerome, paki-add na lang to. Ito, nagulat ako dito, par. Talagang nagulat ako dito. Diba? Kasi nagdiskusyon na muna kami, Mr. Palengke, bago namin gawin to eh. Patatas, pare, na usually, ano lang to eh, filler, extender, pampadagdag sa mga putahe. Mr. Palengke, magkano lumalabas tong patatas na to? Ang gantong kalaki, lumalabas na to ng 20. 20. Oo. Medyo may kamahalan siya. Sa totoo lang, kasi i-expect mo, hindi, extender lang naman patatas eh. Pero may kamahalan siya, di ba? Dito ngayon lalabas mamaya yung paglalaro nyo ng ingredients kung meron kayong mga gustong i-substitute. Okay. Ang protina natin, bukod sa itlog, tender juicy chicken hotdog. Ngayon, kung gusto yung mag-hotdog na hotdog na pula, okay lang, magiging pinkish lang yung nyo. Yung para sa sopas, pre. Nagiging pinkish yung sopas eh, di ba? Okay lang naman yun, pero pinili namin panatilihin siyang puti. Mr. Palengke, magkano lumalabas etong isa? Jumbo ba to? Jumbo to, di ba? Jumbo. Oh, etong isang jumbo na chicken hotdog. Kaya namin to. Magkano to? 9.5. 9.5. Oh, 9.5. So sa dalawa, lumalabas to na 19 pesos. Oo, lagyan natin yan dyan. Next, syempre, puti to eh. Gatas. Meron tayong maliit dito na ebab. Mr. Palengke, magkano lumalabas yung ebab natin? 20.25. 20.25, okay. Kailangan natin ng kagulayan. Para malusog, para healthy. Hindi lang para mabusog. Hindi lang para mabusog. Kailangan healthy tayo. Meron tayo ditong green peas, pare. Magkano lumalabas to, Mr. Palengke? 6.40. 6.40 6.40. kasi ang green peas ay 50 grams, 6.40. basta 50 grams ang binili ni Ami dito, 6.4. Yan. Magkano lumalabas yung carrots sa to? 10. Ngayon, eto kung mapapansin nyo, yung mga costing namin dito ay price per piraso. Kasi pag bumibili ka sa palengke, gano'n naman eh. Di ba? Kasi pag pumunta ka doon, 123 grams of carrots nga po. Hindi ka magbibilan doon, di ba? Kukuha ka ng carrots sa gusto mo, tapos papatimbang mo, tsaka niya pipresyon sa'yo. So, ganun yung mode namin dito, di ba? Ito mga panggisa natin, kalahating sibuyas nga natin. Ito ay, anong timbang dyan? 45 grams. Kasi nasa 90 grams yung isa neto. So, pinutol namin. Magkano? 120 per kilo. 120. Lumalabas na 5.4. 5.4 pesos. Mga gano'n, 10 piso isang buo. So, halos 5 piso to. Mahigit 5 piso to. Tapos, bawang. Sa bawang, aminin natin medyo mahirap costingan ng bawang. Kasi liberal tayo maglagay ng bawang. Pero kasi pag bumibili tayo ng bawang, buo-buo. Kasi kapag buo pa yung bawang mo, medyo mas matagal yung buhay niya. Tapos pipilas-pilas ka na lang doon, di ba? Tama po ba yun? Nagluluto po ba kayo sa inyo? Opo. Ay, talaga? Gusto mo ikaw na? Kukuha ka ng bawang, 2 butil yung kinuha namin dito at nagkakahalaga tong 1.4 pesos sa 140 pesos per kilo. Ito ay 10 grams, pare. 10 grams. So, sa gano'n namin siya kinuha. Kung bibili kayo ng mas tingi-tingi, halimbawa, yung ganon, medyo mas mapapamahal kayo ng konti. Tapos, meron tayong pampalapot, syempre. Pwedeng cornstarch, pwedeng harina, kayo na mamili. Ang sabi ni Mr. Palengke, may nabibiling tingi-tingi sa palengke. Natigma magkano yung pinakakonti? 5. Tigli 5 piso. Enough na yon na pampalapot dito sa gagawin natin. So, ang grand total niya ay
109 pesos 0.95. Okay, sige. Lampas ng konti sa 100 piso. Pero tingin ko naman, within reason pa rin naman siya. Nasa 100 peso range pa rin naman. So ngayon, eto lahat ng ingredients natin. Siyempre, bukod sa umupo ka na. Nakalimutan pa rin ako sa'yo. Kailangan na si Mr. Palengke. So, pwede kayong magkaroon ng konti-konting substitution dito. Halimbawa, namamahalang kayo dun sa patatas. Pwede nyo tanggalin yan, dagdagan nyo ng hotdog. Yung protina natin na hotdog, pwede nyo pampalitan niya ng ng mga meatloaf na medyo low cost, ganyan. Okay lang din naman yun. Kahit basta within budget kayo, di ba? So ngayon, lutuin na natin to. Tapos yung bawang natin, para kita, kahit pa pwede yung pitpitin, pero pwedeng haba-haba na lang din na ganyan. Knock. Mantokwa. Who's there? Pit. Pag yan, sabi ng jeep. Gigilitan ka namin, pre. Wala, Pit who? Inunahan niya na ako eh. Yun nga, yun eh. Tapos next yung natin, carrots natin. Ngayon, alam nyo naman siguro sa channel na to. Hindi. Basta di ka nanonood na sarili natin. Pero dito sa channel natin na to, hindi talaga ako nagbabalat ng carrots at patatas, di ba? Even more so dito, kasi sayang eh. Sayang eh, di ba? Kung doon sa mga mamahaling dish, hindi tayo nagtatanggal ng balat ng carrots at patatas, siguro even more so dito, di ba? Sayang eh, di ba? Para ma-maximize natin. So, iwain lang natin yan. Yan, iwain natin ng ganyan. Yan, patatas din. Pag sa patatas din yung babartan, pag hiniwa nyo, may makakita kayo ng mga ganyan-ganyan. So, pwede nyo tanggalin yan. Hindi lang naman kasi ito basta mabusog. Kahit pa paano, may nutritional value pa rin. Diba? Sa dulo po ng episode na to, kakainin po natin para lang po patunayan na kaya po itong magpakain ng 4 to 5 people. So ngayon, pwede na tayong mag-gisa. Mantika. It is reasonable to think na meron kayong mantika sa bahay. Wala kayong mantika, hindi naman siguro mahirap bumili 5 pisong mantika. Hindi naman siya masyadong malaking bigat. So mantika, lagay tayo, konti lang. Natin dyan. Ayoko muna mag-ganon-ganon, baka matapon yung ingredients natin. Halo-halo na lang muna tayo. Sayang. Next, lagay na natin agad yung natin, carrots at patatas natin ang sabay. Kasi technically, yan lang yung kailangang lutuin dyan eh. Siguro naman pare, it is reasonable to think na meron kayong tubig sa bahay. Diba? So, hindi na natin i-costing yung tubig. Pati yung gas, hindi na natin i-costing yan, pre. Kasi, again, reasonable to think. Goal lang naman is magtipid. Oo, magtipid. Kung gusto mo talagang mahigpit ang cost, magtayo ka restaurant, pare. Hindi naman yun yung natin dito eh. Lagyan lang natin ng konting tubig para lang maluto yung patatas natin. Tapos syempre, kahit ba sabihin mong hindi natin i-costing, yung gas natin, tubig natin, kailangan, nandun pa rin tayo sa thinking na, okay, kailangan nagtitipid tayo dito. Basic naman to, alam nyo naman to, di ba? Takpan nyo. Para mas mabilis. Hindi nyo kailangan masyadong maraming tubig, hindi nyo kailangan masyadong panggigilan yung apoy. Nakatipid, uy, may nakalusot na carrots, pare. Alam ko, kakainin mo eh. Wag, egol yun. So, lagay lang natin dyan. Siguro pakuluin natin to for around 10 minutes. 10 minutes para lang lumambot siya. Yan. Pwede na to, pare. So, paglalagay na natin itong mga ingredients, siguro nahin natin yung gatas natin. Kung tutuusin, hindi lahat talaga ng gatas na to kailangan ko. Pero again, reasonably speaking, hindi mo maititira yung kalahati neto eh. Diba? Gamitin na natin lahat. Kasi kapag iniwan mo to sa rin, mapapanis lang yan eh. Tapos yung ating itlog ng pogi. Itlog ng pugo. Sorry. Diba? Tapos timplahan na lang natin yan. It is reasonable to think na meron kayong patis sa bahay nyo. Diba? Kung wala man, ito, nakahanda dito. Asin. It just came to my attention Siguro, na hindi lahat ng tao nagpapatis. Siguro patis, okay lang na wala sa Nawala. Oo. Pero asin, di ba? Asin, Pucha, meron yan. Essential. Oo. Lagay tayo ng asin. Oo. Paminta, hindi lahat meron paminta. So, hindi tayo maglalagay dito. Puro, di ba? Tapos, hindi kami bumili nung 5 pisong cornstarch o harina na sinasabi ni Amity. Kasi meron naman kaming cornstarch dito, di ba? Hindi ko rin alam kung ano yung timbang, pero naka-plastic ng maliit yun eh, di ba? So sa ganyang plastic lagay sa plastic ng yelo. Sa yung mas mapayat pa. Sa payat pa. Pero pwede na to. Yeah. Grabe yung rice candy mo. Pang ice candy Yan, ganyan karami. Ayan, ganyan karami. yung mga ganyan. 5 piso yan. Dami pa nga ito eh. Sige, bawasan mo. Pang- Okay. Sige, Lima na sige. yan. Okay. So, ang sabi ni Ami, di ganito daw 5 pisong cornstarch. Mr. Palengke. Oo. Ito 5 pisong cornstarch. Honestly, sobra pa to eh. Di ba? Magsimula tayo sa kalahati. Okay na po.
Salamat po. Salamat po, sir. Ayan, no? Okay na yung lapot nyo, oh. Huwag may babalik. Ay, mapapanis yan. Eh, Ano mapapanis, pre? Ubus sa atin yan. Asin pa. Ito na, pre. Pwede na to. That's it. Wala pong magic na ginawa. Oo. Wala. Pawang-pawang katotohanan lang po yan. Ay, di tama lang. Sakto lang. Pero tignan mo yung yung laman. Ang dami nung Pero kung ako tatanungin mo dito, siguro ano na to, it's a stretch na sabihin na pang 5 tao to. Baka 4. Yun, maaari mo sabihin na pang 4 to makakain kayo na maayos yan, di ba? And looks good, di ba? Looks good, tsaka ano, ang sarap. Oh! Hindi ko babalik yan. Pero eto na, nakagawa na tayo ng, magkano to? 110? 109. 109 point something eh. Di ba? 110, di ba? 110. And napakaganda niya. Okay na to, pre, pero teka lang. Meron pa tayong 2 ulam at doon na tayo sa suam na mais, pare. Ang next na lulutuin nga natin ay suam na mais. Etong suam na mais na to, regular na ulam dito yan sa bahay, di ba? Paborito namin yan. Napakasarap niyan at napaka-healthy rin. Napaka-healthy rin. Nung dinidevelop namin tong 100 pesos ulam na to, itong episode na to, yung suam na mais actually yung... Kanina lang yan. Oo. Yung suam na... Actually, matagal na natin pinag-usapan to. Yung suam na mais, ito, ang mura lang nito, di ba? So, gawin natin yon pare. So, ang suam na mais ay, akala ko invento lang yon na tatay ko. Hindi pala, meron pala talaga nun sa internet nakita namin. So, eto ang ingredients natin. Siyempre, suam na mais. Meron tayo dito mais. Actually, pinagdebatehan namin yan. Gantong mais o delatang mais, pare. Magkano ang delatang mais? 47. 47. Walang tingin-tingin, kabisado, di ba? Magkano etong sariwang mais? 15 ang isa. 15 ang isa. So, lumalabas 30 pesos to. Ngayon, hindi ko lang masabi kung mas marami ba to kaysa dito. Pero, feeling ko hindi nagkakalayo eh. Feeling ko hindi nagkakalayo. Ang advantage pa natin, nasa atin yung cob niyan. Yung cob kasi pwede natin pakatasin yun, so mas maraming flavor yung makukuha natin. 'Di ba? Pwede rin kayong gumamit ng dilata siguro in a pinch, 'di ba? Pero mas mura to. Nang konti lang naman. Next na gagamitin natin ay dahon ng malunggay. Yan. Dahon ng malunggay para sa mga nagpapadeding nanay. Yan. Alam natin yan, 'di ba? Oo. Pamparami ng gatas. Mr. Palengke, magkano po itong dahon ng malunggay? Ito, 10 lang ito. 10 piso lang, 10. Murang-mura pala, napaka-healthy pa, di ba? Ang napakamahal na giniling na baboy. Paano mo binili to? Anong sinabi mo dun sa tindero ng baboy? 50 ang giniling nga po. 50 ang giniling. Ganun yung sinabi niya. Kasi cost basis na tayo ngayon eh. Hindi mo na sabihin na 73 grams nga po ng giniling. Hindi, cost basis tayo. So sinabi niya 50 ang giniling. Kung magkano man yung per kilo nun, hindi ko na alam. Nasa magkano ba per kilong baboy ngayon? 360? Mga ganon? Hindi. Next na kailangan natin ay Knorr chicken cubes. Hindi ko i-expect na meron kayong chicken powder na ginagamit namin. Kung meron kayo, good. Good na good, di ba? Pero ito kasi yung mas mas budget friendly. Mas budget friendly kasi ayan, no? Magkano lang to, Midi? Dati lang to. Sa Ace. Oh. Tapos nag-8. Ngayon gist na. Oh, kabisado niya pa yung yung price trajectory, price history, kabisado pa. Mr. Palengke. Tama. Ito eh, talagang pagkakatiwalaan to eh. Tama. May change lang sa utak. This is again 45 grams at ang presyo nun ay 5.4 pesos. Yan. 5 piso ulit. 5 piso. At ganoon din na dami ng bawang, 2 butil, nagkakalaga ng 1.4 pesos. 50 na giniling, plus 30 na mais, plus 10 na malunggay. 106.8. 106.8. What a huge savings, pare. Di ba? Mura kanina. Oo, mas mura pa to ng konti. And I believe, volume-wise, mas marami to kasi sabaw to. Diba? With that said, lutuin na natin yan. Maraming salamat po. Dito na po tayo sa sa holding room po muna natin. Nandiyan po lahat ng kailangan Pakibigyan nyo. ng pagkain to. Maraming salamat. Oo. Kape, tsaka ano yan? O yan. Meron kami kalahating malamig na kape, tsaka Maraming salamat. Kung mauubos na. Tapos yung bawang, gano'n lang din. Again, it is reasonable to think na meron kayong mantika sa inyo. Yan natin yan. Konti lang, mga around 1 tablespoon lang, baka less than pa. Yan natin yan. Yung pantamad. Yan. Yun. Lenggini, pare. Isa-isa lang natin yan. Tapos syempre,
bukod sa mga ginagawa natin, gusto rin natin ma-extract yung as much flavor as we can sa mga nilalagay natin, di ba? Pwedeng mura lang. Kailangan masarap. Kailangan masarap din, di ba? Kasi kung mura lang, di po na lang, di ba? Meron tayo nakikita ng konting paninikit sa ilalim, alam natin yan, masarap yan. Ang tawag dyan ay? Ang galing talaga. Nanonood ako nung sikat na vlog. Yung gwapo, no? Apo eh. Pero ayun siya. Ay, isa pa Pinoy. Wala na iba. Wala na. Sub JP Anglo. Sub JP Anglo. Tsaka yung isa pa yung si Simple. Wala na. Ay, oo, yung nakasalamin. Oo. Nakasina nun eh. Oo, yun. Sa Guinness Law mo. Galing mag-English nun. Yes! Oo, si Joshua Wise. Ito. Sige na, ha? So, nilagyan ko ng tubig. Gigigil ako sa inyo eh. Kayo rin natin ilalim. Mahalaga yan. Ito, set aside muna natin to. Meron pa pala. Ito, Pinoy na Pinoy. Pinoy! Sinoy Nakakatawa. Nakakatawa. Chef Boy Logro. Check. Idol natin. Idol ko yan. Bing. Bing, bing. Yum, yum, yum. Wata na! Nice. Mais. Medyo intimidating kasi, love me yan. Ano ka ma-intimidate? Pero madali lang yan, bro. Turo ko kayo. Pakuluin yung bagay na yan. Tapos, eto, yung sa mais, gagatuhin lang natin to. Tanggalin mo na. Kung may maiwan mga konti-konting buhok, okay lang yun, pre. Okay lang. Masarap naman kahit mabuhok. Yan, ganito gagawin natin. Itayo nyo siyang ganyan. Tayong-tayo po yung mais natin, di ba? Tayong-tayo. Yan. Kapag stable na yung mais nyo, sana all, hiwain natin baga ito. Huwag sobrang lalim na makukuha nyo na yung gitna yung cob, pare. Walang nasayang po sa... Wala na sayang sa episode na to. So, ito yung sinasabi ko na pwede kayong gumamit ng nakalata. Yan. Tapos yan, kunin nyo yan. Ang lasa niyan. Kahit hindi perfect yung mga kernels nyo, okay lang yun, par. Tapos etong cob, kahit putulin nyo sa gitna, Oh, grabe. lagay natin dyan para kumatas. Kumatas. Yung tamis ng mais. Ito nakikita ko na, pre. Mas marami nga to kaysa dun sa nakalata. Tapos lagay lang natin dito. Lagay na rin natin dito, pre. Tapos pakuluin lang natin to para kumatas-katas pa ng konti. Tapos saka lang natin titimplahan. At ilalagay natin yung malunggay. Yun, no? Gantong-ganto yun eh. Inuulam natin eh, di ba? That is. Oo. Ngayon, pwede na siguro nating tanggalin to. Pwedeng sip-sipin to, par. Malunggay, par. Yan mo lahat yan dyan. Tapos, syempre, ang ating Knorr chicken cubes, pare. Tingin natin sa gitna, 4. Pakuluin lang natin ang isa, and that's it, pare. Ito na yun, di ba? Kung makukulangan kayo sa alat, lagyan nyo ng asin. Kung may patis kayo, lagyan nyo ng patis, di ba? Kung medyo may budget ng konti, isa pang Knorr chicken cubes. 10 piso lang naman eh, di ba? Pre, oh. Katatapon. Ito admittedly, etong ulam na to, medyo ano to, pangmatanda. Pangmatanda ng konti yan. Kasi, bakit bata ka ba? Ang kapal ng mukha mo, magkaedad din tayo. Hindi, pero, pangmatanda tong ulam to kasi, yung anak ko may hirapan mong pakainin ito kasi ang daming malunggay eh. Pero kung kumakain ng gulay yung mga bata sa inyo, edi good. Di ba? Napakaganda oh. Doon na tayo sa pangatlo, pare. Ang ating sinigang na mackerel, pare. Ang last na lulutuin nga natin ay sinigang na mackerel, pare. Napakasosyal pakinggan. Pero ito ang gagamitin natin. Ito kasi, na-invite kasi ako ng Mega sa isang event. Nag-judge ako nun, di ba? Oo, nag-judge ako with Miss Dimples Romana, di ba? Na napakabait. May nagluto nito. May nagluto nito. Sabi ko, apoy, ang sarap. Ang mura. Oo, pare, di ba? Punta na tayo sa costing. Mr. Palengke, magkano po ang ating mega mackerel na 425 grams? Malaki. 70. 70? Hindi mo na kailangan tingnan. Kabisado na. Kabisado na, di ba? Teka nga. Next! Pare na pwede natin gamitin na pampasim. Siyempre, ano pa ba? Knorr. Sinigang mix, oh. Magkano, ano to? Ito yung 22 grams yung maliit. Magkano to? Yung 22 grams, 10 lang yan. Kabisado. Next, ay ilalagay natin dyan, syempre, ang ating ngok-ngak. Yung kangkong na, kanina maganda yan eh. Hey, etong isang taling kangkong, Mr. Palengke, magkano to? 10 din. 10 lang. Ngayon, syempre, pwede kayong maglagay ng iba-iba pang gulay. Mga labanos, talong. Pero kasi,
volume-wise, ito yung pinakamarami sa halaga niya, di ba, yung kangkong. Pero syempre, para sa akin, hindi pwede mawala sa sinigang. Mawala na yung labanos. Huwag lang mawala ang kamatis. Ito kamatis natin, magkano po ito? Ito kasi ano to eh, tinimbang to, kaya 12. 12. Sa So, mga suki, mabibili mo tong dalawa, 10 lang. yan, kung suki. Oo. Tumawad pa to. Tumawad pa. So, 120 per kilo. At ito ay 100 grams. Diba? So, 12 pesos. Tapos, sibuyas, na tulad din nung kanina pa natin, 5.4 kasi 120 rin, tapos 45 grams, so 50 grams, di ba? Yun. So, ang total natin dito sa ating mackerel sinigang ay tumatagingting na 107.4. Teka, sinilip mo ata eh. Tingnan nga natin. Na-add na yun. Sa isip niya lang. Ang galing talaga ni Mr. Palengke. Sa lahat ng dish natin ngayon, ito yung pinakamadaling lutuin. Ito yung pinakamabilis. So, ano bang gagawin natin? Simulan na natin yan. Salamat po. Makakaalis na ho kayo. Thank you. Pagkain na ito. Nandito pa yung kalahating kamay tsaka yung roasted siopaw, ha? Hindi nyo man lang binigay yung Spanish bread na may kagat? Yan lang ba? Yan ang budget natin. Masarap to. Okay na natin yan. Naalala ko yan, sabi sa akin ni Papa dati, nakita niya ako nagbabalat na sibuyas. Yung balat tamad, pre. Yung tinatanggal mo na yung first layer talaga. Sabi ni Papa sa ano, paano ka magiging chef niyan? Yun, ganyan yung sabi talaga. Ganon. Ganun talaga. Mamaya raw ba parinig sa inyo? Hindi, okay na. Yan, tanggalin lang natin yan ng ganyan. Actually, pag nilaglag mo yan dyan, matik na, magkakahiwa-hiwalay na yan. Diba? So, lagay na natin yan dyan. Ang ating tiskama, hati lang natin sa apat lang. Tsaka pinili talaga namin dito yung pinakamapupulang kamatis talaga. Tapos, sa ating kangkong naman, hindi natin sasayangin to eh. Yung dahon, mamaya na yan. Tapos, putulin natin sa gitna. Tapos, para lang po sa mga nagko-comment, huhugasan ko po ito para lang sa inyo talaga. Lagay na natin yan dyan. Actually, ang dami na itong tangkay na to. Medyo marami. Pero lagay na rin natin. Laman tiyan din yan. That is also a content of the stomach. Tapos, yung dahon natin, usually pinapahimay-himay pa to. Pero adult na ako eh. Adult na ako, di ko nahihimayin yan. Ganyan na lang yan. Oh, big boy na ako eh. Yan. Napakabango na ito eh. Ewan ko kayo, pero ako nung bata, kumakain talaga kami ng mga dilatang mackerel. Hoy! Kumakain talaga kami ng dilatang mackerel nung bata. Di ba? Si Papa madalas magluto nito dati. Napakasarap ng sabaw na ito, pre. So, isasama mo yung sabaw. Siyempre. Yan. Baka sabihin nyo, lo, isang lata lang naman yan. Baka walang laman yan, may sabaw pa. Guys, ang lata lang naman yan. Baka may sabaw, madami. Pangit. Oo, doon nagkasabay-sabay ah. Ang gara ah. Parang LRT yan sa alas 7 ng umaga, pre. Siksik yan, par. Di ba? Tama, di ba? Tama. Yan. So, hindi kayo mabibitin dyan, pre. Ang dami niyan. Dahil pang gulay, ang sarap pa ng sabaw, di ba? Tapos, ngayon, lagyan natin ng Noro Sinigang Mix. Actually, hindi ko nga alam kung maubos natin lahat to. Lagyan na muna natin to ng konti lang muna kasi madali namang magdagdag mamaya. Uy, ito pa lang. Hindi mainit yan. Pwede na. Di ba, no? Di ba? Ang galing, no? Di ba? Yung natikman ko talaga to doon. Ang galing talaga. Nagulat talaga. Paparating na po ng Carriedo Station. Ayan, naglalabasan na po sila. Apat na malalaki yan, paro. Yan mo naman. 4 yan. 4 big ones, di ba? Ayan siya, oh. Ngayon, kung sabi nyo lang, konti naman yan, pwede nyo basag-basagin pa ng konti yan. Tapos, lagay na lang natin to, yung dahon ng kangkong natin. Takpan lang natin, pakulin lang natin ng konti para lang maluto yung kangkong natin. And that's it, pare. Pwede na tayong kumain. Yan, pare. Kasi luto na to eh. So, wala na tayo bang kailangan gawin, kundi Magtanggal ng iniinit- sapatos? Oo, ha? Yun nga yung nasa isip ko, ha? Uy, parang saan naman yung bibig mo? Yung kalat mo kumain, ha? Meron ba? Sa pagdadagdag ng sabaw, pwede kayo magdagdag na lang ng patis, magdagdag pa rin sinigang mix. Kasi, pre, halos, di nga natin napangalahati eh. Di ba? Ang dahil pang sobra, no? At totoo lang, pwede ba natin ibawas sa costing to eh. Di ba? Baka 5 piso lang. Kasi eto, magagamit mo ulit. Natikman mo na ba ulit? Ay, titikman ko. Kasi nagdagdag ka ng tubig, eh. Again, eto, 4 na peraso to, pre. 4 na malalaki. More than enough. Pre, makakatatlong rice ka dyan eh, di ba? Oh, kalahating kaldero. Baboy. Kasi natin ng bawsa. Ano kalaban ni Mario?
Hindi mo sure kung pusa. Ang haba naman. Dati, saglit-saglit lang. Nagkakapasa ng martini. May nagsushoot pala ng Tom and Jerry sa taas. Dito masat kulas. Par, eto na. Tignan mo. Napakaganda, di ba? Ano, kakain na ba tayo? Siyempre. Siyempre, ibalik mo sa lahat. Ay, bagay, tama ka, di ba? So, Jerome, slow mo ka muna konting-konti lang tapos tayo ay kakain. Nag-aayos na ano yung bisita natin. May bisita tayo. Nakakahiya kayo. Anyway, Iba nga kapal na mukha. Sobra. Anyway, i-emulate natin dito ang isang typical pamilyang Pilipino. Si Alvin ang nanay, ako ang tatay, si George ang aming anak, at si Mr. Palengke ang aming esteemed guest. Bisita, di ba? Yan na. Paganda mo na kami, anak. Pahinga naman ang kanin. Uy, ba't gano'n ka magsalita? Nanay ka eh. Dagdagan mo. Mukha ba ako? Ayan ang, oh, grabe naman yan. Grabe naman. Nak, may diabetes ako, nak. Bagsak ka na naman. Bagsakan na naman yan. Kasi tigil-tigilan mo na yung pagdadance mo eh. Oh, bakit? Hayaan mo yung anak natin gawin yung hilig At niya. yung lagi sa likod ng bakanting lote, jumajablo, gawain ng demonyo yan. Nag-aaral ka magputi. Huwag kang magja-jablo. Ay, wag tayo mag-away sa hapagkainan. Wag tayo mag-away. Pero anak, tandaan mo, sinusuportahan kita sa lahat ng gusto mo. Ako muna. Ako tatay. So kung titignan nyo dito, kung hahatiin mo sa 4 yan, parang dami niyan. Tama. Hindi, tinan mo yan, oh. Ito lang, oh. Diba, oh. Akin na to. Mukha bang tinipid yan, par? Diba? Bango, diba? Makita lang kitang Ang sarap naman ang ulam natin. Magkano na naman ginastos mo dito? Dahil wala kang ginawa kundi magsugal. At binigay mo lang sa akin 100. 100 lang. 100 lang yan, par. Oh, ang dami na naming ulam. May sobra pa. Kalahati pa lang. O, tira mo, kalahati pa lang, pre. Oh, Diyos ko, ang galing mo talaga, honey, mag-budget. Ang galing mo talaga. Kaya sinusuko ko sa ATM ko eh, di ba? I-expect mo na parang wala siyang magiging lasa. Kasi gatas lang yung nilagay mo, tapos asin lang yung inano natin. Pero hindi, pre. Yung, ewan ko, yung lasa ng hotdog, kumatas dun sa ano eh. Sa sarasa niya. Sarap. Mr. Palengke, kamusta yung ulam naming 100 pesos lang? Sarap. Harap. 100 na eh. Gagawin mo sa bahay. Eto, baka sabihin, nag-uululan lang tayo dito. May bisita tayo dito para patunayan. May nakaamoy kapitbahay, oh. Kapitbahay, tara dito. Huwag kasandukan na kita. Kanin, ulam. Nakapagpanlima pa tayo, par. Oh. Oh. Sir, tikman mo. Oh, huwag mo takutin. Tinitingnan ko lang. Kainin mo. Sarap. Oh! Di ba? Sa halagang 109 pesos, par. Ngayon natin dyan. Uy, tumahimik ka, nagbablog ako. Ha? Ingay-ingay mo eh. Gabi-gabi, ingay-ingay mo. Hanggang dito sa hapagkainan, maingay ka. Sino na Nay, naman huwag bakit kayo inaaway ako, Nay. kumakain tayo? Sino na naman yung kinakausap mo? Tayong 5 lang dito sa bagay. Kumakausap ka na naman na ibang Pangarap kong maging vlogger, wag kang maging balakid sa pangarap ko. Sige, Nay. Sige na, kumain na tayo. Araw na naman pinag-aawayan yung pagiging vlogger mo. Sabaw. Oh. Oh. Sir Jabon, tama? Jabon. Sir. Oo nga eh. Pero mo, ang dami niyan, di ba? Sige, tanongin mo ako. Mahal mo ba talaga ako? Ay, ano ba? Sorry. Ano ba yung tatanong ko dapat? Yung nagastos. Ay, okay. Teka lang, ha? Sorry. Talaga bang ako? Hindi si Berto? Ano ba ang mukha ng anak natin? Ha? Hawig na hawig sa'yo yan. Sir Jabon, makailang kanin ka dyan? Dalawa. Diba? 2 kanin. Ngayon, honestly yung sa luto nga namin, medyo nabitin pa yung sabaw. Pag kami nagluluto dito sa bahay, ang dami ng sabaw. Marami yung sabaw, di ba? Ayoko lang siyang magmukhang berdeng tubig. Alam mo yung puro sabaw lang.
Pero ang dami pa nitong pwedeng mapakain, no? Tsaka tinan mo yan, pre. Sobrang honest, sobrang healthy ng pagkain. Hindi mo iisipin na tinipid, di ba? Maiisip mo bang 100 lang yung ginastos natin dyan? Mukhang hindi nga eh. Mukhang hindi. Mukhang sobra pa sa 100. Di ba? Di ba? Pero honey, magkano ginastos natin dyan? 106.8. 106.8. Sorry, abonado ka pa sa is. Na naman ako. Oo. Pero, pre, eto, promise. Eto yung mga tipong ulam na luto ng lola mo. Yung ulam pag umuwi ka ng summer sa probinsya. Yung. Parang ganon yung vibes, di ba? Last, pare, ang atis sinigang na mackerel. Isang portion, ganyang kalaking protina. Tingnan mo yan, ganyang karaming isa. Pero mahaba yan, pre. Angguluhan mo lang yan, di ba? Ganda niya, no? Sakto pala sa dalawang itlog pa sa akin. Nag-imbita ka na naman ng... Ng kaklase mo, ang laki-laki pa. Oo. Oh, sa'yo na yan. Ha? Yung kalaro talaga, pinagsandaw mo, honey. Anak ko talaga ako. Ano? Patis lalagay ka sa dyan. Patis ba dyan? Hindi na, dagdag cost pa yun eh. Ang sarap. Ang sarap kasi malasa talaga yung sabaw ng mega mackerel eh. Tapos kapag nilagyan mo na siya sa sinigang, ng sinigang mix, mas masarap par. Ayan o, kalahating portion pa lang yan par. Ang laki niyan. Kahit yung mga alam niyo naman siguro kain pati tinik to eh. Diba? Malambot eh. Yung feels niya totoong ulam. Hindi ulam na tinipid. Alam mo yun? Na sinortcut. Hindi ulam na sinortcut. Talagang literal na ulam talaga siya. Decente at napakadali. Yun pa siguro, pre, no? Napakadaling napakadaling gawin ng mga niluto natin ngayon. Sir Jabon, kamusta yung natin? Yung sinigang natin? Malasa yung sabaw. Malasa yung sabaw. Yun, thank you. Ngayon, eto ang dami kasing mga, paano ko ba explain to? Tagal, honey. Bakit pag mabilis naman ako, nagagalit ka. Pag-aawayan ba na naman ba natin ito? Sa harapan ng mga bata. Ha? Ito, di na bata to eh. Teacher mo ba yan, ha? Ano pa talaga ang magulang mo? Sabi sa'yo, huwag ka makikipaglaro sa mga ganyan eh. Hampanin ka na lang ng nanay ko. Usually kasi, parang sinasabi, palitan mo yung karne ng tokwa, ganyan. Pwede naman. Wala namang problema doon, di ba? Pero, parang ang pangit lang nung feel na Ano pangit? Namumuro ka sa akin. Kailangan pinakamasarap na kinakain mo pagkain sa bahay. Tama. Di ba? Uuwi ka, pagod ka, masarap na may nakahain na dyan. Hindi kailangang maging mahal yung mga hinahain natin para maibigay natin yung comfort ng pagkain sa loob ng bahay. Iba kasi yun eh. Maaaring mas masarap yung pagkain sa labas. Pero kapag kumain ka sa loob ng bahay na luto ng asawa mo, ng nanay mo, may napakasarap sa feeling. Lalo na kung malalaman mo na yung kinain mo, hindi masyadong uuka sa budget mo. Di ba? Pero nga, hindi lang naman ito ang paraan para makatipid sa ulam. Di ba? Marami pang paraan. Ito lang yung nakikita kong malapit na malapit doon sa budget na sinet natin. At talagang, ito hindi skewed to. Actual prices and actual measurements to. Mr. Palengke, tinan mo. Nagkakamera pa. Di ba? Nagkakamera pa talaga. So totoo to. Alam ko may mga nagsasabi dun sa 1,000 peso Noche Buena natin na peki daw yun, na imposible daw yung ginawa ko. Kung meron sa inyo na nakatry nung 1,000 peso Noche Buena, comment nyo sa baba. Kasi totoo po lahat yun. Talagang walang kalokohan nangyari doon. Actual measurements yun and actual feast yung nagawa natin sa 1,000 pesos. Kung sa 1,000 pesos nakagawa ka ng Noche Buena, sa 100 pesos pwede kang makagawa ng disenteng ulam. Mga inaanak, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo dito. Mga bisita natin, sana nag-enjoy po kayo. And hanggang sa muli, siguro next challenge, 20 pesos ulam. Hindi ko na kaya yun, hindi ko na kaya yun. Pero legit, try nyo to. Ang sasarap, ang dadali pa. Sino maghuhugas nito? Ay, ikaw yan, anak ko na.